International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Pinalaga ng Malacanang ang ilang lumabas sa Senate hearing na pinangungunahan ni Presidential Sister Senator Amy Marcos. Sabi ng palasyo, sana maging balanse o patas ang pagdinig tungkol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balitang hatid ni Ian Cruz. This was patently an illegal arrest. Nanindigan si Vice President Sara Duterte sa pagharap niya online sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Wala na raw jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas dahil epektibo na noong 2019 ang withdrawal ng Pilipinas sa ICC. At dahil walang warrant mula sa korte sa Pilipinas, warrantless arrest ang nangyari sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11 sa Villamor Air Base. Di rin daw nasunod ang Article 59 ng Rome Statute na dapat dinala muna sa competent court ang ama matapos maaresto. Pero giit ng Justice Department, legal at nasa proseso ang pag-aresto sa dating Pangulo. The IHL is the domestic law that we followed in recognizing the warrant of arrest issued against Rodrigo Roa Duterte. Which domestic law and process did Republic Act 9851, Your Honor. as mentioned previously? Yes, as mentioned previously, and within the provisions allows us two options, either extradition or surrender. We chose the executive mode, which is surrender. Ang chairperson ng komite at kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos nagpakita ng video ukol sa naganap na pag-aresto. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Pinakita rin ng senadora ang mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na nagsasabing di tutulong ang Pilipinas sa ICC. Why is the SOJ now saying that we are nevertheless somehow, in some miraculous way, under the rubric of the international humanitarian law, still under its jurisdiction? Your Honor, it is not the Philippines that is under the jurisdiction. It is the individuals who are charged by the ICC, which is under the jurisdiction. There is a distinction, ma'am. Our views evolved during times, at times, and I don't So you know do admit if he that still you- has the same view up to today, because we are talking about a clip which was done 1.5 years ago. Our minds can change, ma'am. Lumabas din sa pagdinig na hindi red notice, kundi diffusion request ang ipinadala ng Interpol sa Pilipinas at natanggap ng Philippine Center on Transnational Crime. Nakasad doon ang hiling na arestuhin si Duterte. Pinadala raw ang request matapos ang prior consultation sa gobyerno ng Pilipinas na pumayag na sumunod sa International Warrant of Arrest. Base raw ito sa warrant of arrest mula sa ICC. Ang diffusion po ay sa Article 97 ng Rules on Processing of Data is a standardized request Tama. to arrest, detain, or restrict movement Right. of accused. Ito, Tama, locate, pero hindi Tama pa po. hindi pa siya verified, hindi pa siya naimbestiga at hindi pa nailalagay bilang opisyal. Wala pang task force, Tama wala po pang yan, tama po. compliance review. Pero hindi po ibig sabihin noon na wala siyang value. Itinanggi rin ni National Security Advisor Eduardo Año na kasama siya sa core group na nagplano ng pag-aresto. My role was limited to the mandate of my office to assess that the situation does not escalate into a national security concern. The implementation of the ICC warrant is beyond my mandate and I have no part in it. I may also state for the record that I am not aware of any core group, nor am I a member of such group that allegedly planned and prepared for the arrest of former President Duterte. The Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines has no law enforcement mandate. Our sole mandate is to give support to the Philippine National Police when it is asked for. There was no planning, ma'am. Anong Earlier, in-effort ng group ma'am, kapag hindi let plano? me I think that we're intruding into executive privilege already, ma'am.
Kinwestiyon din sa pagdinig kung paano ipinatupad ni CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III ang arrest warrant ng ICC. Sabi ni Senador Jingo Estrada, tila nagbalik sa kanya ang karanasan noong ikulong sila ng kanyang amang si dating Pangulong Joseph Estrada. Sabi ng mga pulis, kalad ka rin na yan mga yan pag ayaw sumama. Parang nag-flashback sa akin yung ginawa ng mga kapulisan nung araw sa amin. At ang sabi mo, hihilahin ko yan, hihilahin ko yan. I made good of it, sir. Sabi ko, sir, hihilain ko yan. And I went back to AS Medialdea, handcuff him. Tinanong din ni Estrada kung bakit pinagbawalan ng bise na makita ang ama sa Villamor Air Base. Ang sabi ni PRRD, papasukin niyo yung anak ko. Abogada siya. Nung kami po ay nakakulong, ang immediate members of the family, 24 hours pwede bumisita sa amin. I have told the President that they can visit him at his detention facility because at this time the order of the day is to load him into a plane. So that's what we endeavored to do, and that's what happens, sir. Git ng Vice Presidente, politika ang motibo sa pag-aresto sa kanyang ama. Ginawa nila yon just to demolish political opponents. This is all about politics. The administration is using government resources, the ICC, to demolish the opposition. Sabi naman ni Senador Bongo na kilalang malapit sa dating Pangulo. Bagamat nirerespeto natin ang pagdinig na ito, sinasabi ko rin po ang aking mga hinanakit na parang too late na po. Walang problema sa akin mag-hearing kahit araw-araw po. Pero ang tanong, may babalik niyo pa ba si Tatay Digong? Ang Malacanang nanindigang naayon sa batas ang pag-aresto at pag-turnover sa dating Pangulo sa ICC. Alinsunod yan sa Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Nandun po na sinasabi na maaari nating isuko. O ulitin po natin to Doon sa Section 17, sinasabi po na to extradite or to surrender to the International Court. Kahit po si Justice Carpio ay ipiniliwanag po ito na maaari po nating isurrender ang sinuman sa International Court. Sinagot din ng Malacanang hirit ni Senadora Marcos na kinukwestiyon ang pagsuko umano ng gobyerno sa isang kapwa Pilipino sa mga dayuhan. Since when did the Philippines become a province of The Hague? Hindi po natin ninais na maging probinsya ng kahit anuman dahil po tayo ay isang independent country. Hindi po natin ninais na maging probinsya din po ng Fujian, China. Never natin inisip yan na maging probinsya tayo ng anumang bansa. Nagpapatupad lamang po tayo ng batas. Kaugnay ng video na pinalabas sa Senate hearing. Yung video na may mga sound effects pa na para talagang maladrama ang dating. Yung gumawa po sana ng video ay hindi po na-cut or na-splice. Napakita rin po sana kung paano naharas ang kapulisan habang isinasagawa po ang pag-aaresto. Hindi naman daw minamasama ng palasyo ang mga pahayag ng presidential sister. Pero sana raw ay balansihin naman ito. Hindi halos makapagsalita, yung ating mga opisyal at natatabunan ng mga kwento ni Senator Amy. Sana maging balanse lang po sana. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.